Taong 2019 ng Oktubre. Sa isang makipot na daan malapit sa estero sa Navotas, karaniwan sanang hapon yon para sa mga residente. May mga batang naglalaro sa gilid ng eskinita, may ilang naglilinis ng bakuran, at may mga naglalakad pa uwi mula sa palengke. Ngunit sa pagitan ng mga barong-barong at mga dingding na may lumang pinturang kupas, may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang napansin ng mga bata sa dulo ng daan. Sa una, inakala nilang basurang itinambak lang o lumang sako na iniwan ng kung sino. Pero nang lumapit sila, naging malinaw na tao yun. Nakahandusay ang isang lalaki, nakagapos ang mga kamay, at may malubhang pinsala sa katawan na halatang hindi aksidente. Sa takot at gulat, umatras ang mga bata at tumakbo papunta sa pinakamalapit na tanod. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagsimulang dumami ang mga usisero sa paligid, pero tila may distansya ang karamihan. Tila ayaw lumapit ng husto. Nang dumating ang barangay tanod at sumunod ang mga pulis, agad na sinelyuhan ang lugar. Tinanggal ang mga taong nagkukumpulan at inayos ang perimeter. Hindi nagtagal, nakilala ang biktima. Siya si Dennis Paloma, 32 taong gulang. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, dating may record siya na may kaugnayan sa bawal na gamot at kilala siyang tambay sa tondo. Gayunpaman, madalas din siyang makita sa Navotas dahil may kilala siya doon at doon siya tumatambay kapag gabi o kapag naghahanap ng mapaglilibangan. Problema sa lokasyon, wala raw CCTV. Sa mismong eskinita, may mga kameraman sa mas malalaking kalsada, pero blind spot ang mismong daanan kung saan nakita ang katawan. Ibig sabihin, maaaring may dumaan o may naghatid doon, pero hindi ito agad makukuha sa video. Sa ganitong sitwasyon, umasa ang investigasyon sa dalawang bagay: physical evidence at human intelligence. Ngunit parehong mahirap makuha ang mga bagay na yon. Habang kinukunan ng litrato ang crime scene, may isang maliit na bagay na napansin sa bulsa ng biktima. Isang punit na papel na may marka ng ballpen. Hindi ito buo at hindi mabasa ang kabuuang naisulat. Kahit maliit na papel ay pwedeng maging malaking susi, kaya't isinama sa ebidensya ang nakuhang piraso ng papel. Sa unang araw ng investigasyon, lumutang ang karaniwang teorya. Maaring may kinalaman sa droga ang krimen. Maaring may away sa barkada. Pero habang umuusad ang kaso, nagsimulang pumasok ang mas mabigat na posibilidad. Posibleng personal ito at posibleng planado. Makalipas ang halos 2 linggo, unti-unti nang humuhupa ang atensyon ng publiko. Sa mga iskinita ng Navotas at Tondo, mabilis talagang matabunan ang panibagong balita ng mga ganitong insidente. Ngunit sa hanay ng mga investigador, nananatiling bukas ang kaso. Wala pang malinaw na sospek, wala pang testigong handang tumayo, at ang punit na papel na nakuha kay Dennis ay nananatiling palaisipan. October 26, 2019, bandang hapon may panibagong ulat na pumasok sa himpilan ng pulisya. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa Tondo, may natagpo ang isa na namang bangkay. Tulad sa unang insidente, ang lugar ay tago, malayo sa pangunahing kalsada at bihirang pasukin ng mga tao, maliban na lang kung may sadya. Pagdating ng mga pulis, agad na bumalik ang pakiramdam ng deja vu. Halos pareho ng nangyari kay Dennis ang nangyari sa sumunod na biktima. Tagong lugar, malubhang pinsala at halos walang gustong magsalita. Muli na namang isinara ang lugar at muling naglatag ng police line. Muling nagtanong ang mga otoridad sa mga residente at muling kakaunti ang gustong magsalita. Hindi nagtagal, kinilala ang ikalawang biktima, si JJ Mendoza.
35 years old, kilala sa lugar bilang siga at matagal nang nasasangkot sa iba't ibang gulo sa komunidad. Ayon sa mga tala, madalas din siyang makita sa parehong mga lugar kung saan umiikot si Dennis. May mga nabanggit na magkakilala ang dalawa at pareho silang kabilang sa grupo ng mga tambay na matagal nang inirereklamo sa barangay. Sa unang tingin, pwede sanang ikahon ng kaso bilang isa na namang marahas na insidente sa loob ng magulong komunidad. Ngunit may isang detalyeng nagbago ng direksyon ng investigasyon. Sa tabi ng katawan ni JJ, may iniwang papel. Hindi ito basta punit na fragment tulad ng una. Isa itong malinaw na piraso ng papel na may sulat kamay. Maikli ang nakasulat, ngunit mabigat ang dating. Walang puwang sa mundo ang mga katulad ng taong ito. Dito tuluyang nag-iba ang tono ng kaso. Nagsimulang tingnan ng mga investigador ang posibilidad na may iisang taong nasa likod ng dalawang insidente. Ang mensahe ay hindi palamuti lamang. Para sa kanila, isa itong pirma, isang pahiwatig na may nais iparating ang gumagawa. Agad na dinala sa laboratorio ang papel. Sinuri ang uri ng tinta, ang klase ng papel at ang estilo ng sulat kamay. Inihambing ito sa punit na papel na nakuha sa bulsa ni Dennis. Bagamat hindi pa buo ang konklusyon, lumabas na posibleng galing sa iisang uri ng papel ang dalawang piraso. May pagkakahawig din sa stroke ng ballpen at sa paraan ng pagkakasulat ng ilang letra. Kasabay nito, pinalawak ng pulisya ang pag-canvas. Pinuntahan ang mga tindahan, sari-sari store, butika at maliliit na karinderya sa paligid ng bodega. May ilan na nagsabing may nakikitang lalaking hindi pamilyar sa lugar, kadalasang nakakap at lumalabas tuwing gabi. Ngunit walang gustong magbigay ng buong detalye. Sa bawat tanong, ramdam ang pag-iingat. Sa bawat sagot, malinaw ang takot. Habang iniuugnay ang dalawang kaso, may isa pang bagay na muling bumalik sa usapan ng mga matatagal na nasa lugar. Isang pangalan na matagal nang hindi nababanggit sa opisyal na record. Ngunit nananatili sa alaala ng komunidad. Isang kaso ng dalagang namatay noong nakaraang taon. Isang pangalang halos ibinubulong lang. Si Rachel Arguilas. Habang pinagdurugtong ng mga investigador ang dalawang magkahawig na krimen, unti-unti ring binuksan ang mga lumang case folder. Isa sa mga unang muling binalikan ay ang kaso ni Rachel Arguilas, isang dalagang nurse na namatay noong 2018 sa parehong lugar kung saan muling nakita buhay ang unang dalawang biktima. November 30 ng taong 2018. Gabi nang pauwi si Rachel Arguilas, 25 years old, at ang kanyang kasintahang si Eman Aguilar, 27 years old. Galing sila sa simbahan. Matapos ang simpleng pagdiriwang ng kanilang ikalimang anibersaryo, hindi sila nagtagal sa labas. May dala lamang silang maliit na paper bag at piniling dumaan sa mas maikling ruta pauwi. Isang daanang kilala sa lugar na madilim, makipot at bihirang nilalagyan ng ilaw. Sa kanto ng barangay San Rafael Tondo, may tatlong lalaking nagiinuman. Kilala ang mga ito sa lugar bilang mga tambay na madalas ireklamo dahil sa panghaharang, pananakot at pakikipag-away kapag gabi. May mga naitalang blatter noon, ngunit walang umabot sa formal na kaso. Madalas ay nauuwi sa katahimikan ng reklamo. Ayon sa mga impormasyong lumabas sa mga sumunod na buwan, nagkaroon ng komosyon sa bahaging yon ng kalsada ng gabing yon. May sigawan, may ingay ng pagtatalo, ngunit gaya ng nakasanayan sa lugar, walang lumabas upang makialam. Sa komunidad na matagal nang nababalot ng takot, ang pananatili sa loob ng bahay ang naging normal na reaksyon. Hindi na nakauwi sina Rachel at Eman. Batay sa mga datos na naipon kalaunan, dinala ang magkasintahan sa isang abandonadong istruktura na matagal nang inireklamo sa barangay. Isa itong lumang gusali na walang ilaw, bihirang daanan at madalas gamiting taguan.
Ang mga sumunod na pangyayaring yon ang naging sentro ng isang krimen na tuluyang nagwasak sa dalawang pamilya. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ang katawan ni Rachel sa isang lugar na madaling mapansin ng mga nagdaraan. Wala na siyang buhay at malinaw sa mga otoridad na ginalaw ang biktima. Si Emma naman, matapos ang gabing yon ay hindi na nakita. May mga ulat noon na maaaring itinapon umano siya sa ilog mula sa tulay. May ilang nagsabing may nakita silang lalaki na tumalon sa madilim na bahagi ng tubig. Ngunit walang katawan na na-recover. Walang konkretong ebidensya. Unti-unting pumasok sa opisyal na tala ang posibilidad na patay na rin siya. Dahil sa pagkawala ng pangunahing saksi at sa kakulangan ng handang tumistigo, humina ang kaso. Ang mga taong binubulong na sangkot ay nananatiling malaya. Umatras ang ilang residente sa dati nilang pahayag. Ang investigasyon ay unti-unting tumigil at ang pangalan ni Rachel Argilas ay napabilang sa listahan ng mga kasong hindi kailanman nabigyan ng hustisya. Ngunit sa paglitaw ng 2 bagong bangkay noong 2019, muling bumukas ang sugat ng nakaraan. Sa mga lumang tala, kapansin-pansin na ang mga pangalang iniugnay sa kaso ni Rachel ay kaparehong mga pangalang umiikot sa background ng unang 2 biktima. Pareho ang lugar, pareho ang galawan, pareho ang uri ng pamumuhay. Dito nagsimulang makita ng mga investigador na ang mga kaso noong 2019 ay maaaring hindi basta hiwalay na krimen, kundi pagpapatuloy ng isang kwentong nagsimula pa 1 taon ang nakalipas. Isang kwento ng karahasan na hindi natuldukan. Matapos balikan ang kaso ni Rachel Argilas, sinimulan ng mga investigador na ihanay ang mga pangalan, lugar at detalye mula 2018 hanggang sa 2 pagpatay noong 2019. Sa loob ng lumang case folder, may ilang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa mga confidential tips at informal na sumbong ng mga residente. Kabilang sa mga ito sina Dennis Paloma at JJ Mendoza. Pareho silang binanggit noon bilang mga lalaking madalas makita sa barangay San Rafael sa mga gabing naganap ang krimen kay Rachel. Pareho ring may reputasyon sa lugar na sangkot sa gulo, bisyo at pananakot. Noong 2018, walang sapat na lakas ng loob ang mga saksi upang formal na magsalita laban sa kanila. Ngunit sa mga lumang tala, malinaw na hindi sila basta napasama sa listahan. Habang sinusuri ang mga pangalang ito, may isa pang lalaking patuloy na lumilitaw sa parehong mga ulat. Si Toto Ramirez. Noong 2018, si Toto ay kilala ring tambay sa parehong lugar. Isa siya sa mga madalas makita na kasama ni na Dennis at JJ. May ilang blotter entry ang pangalan niya na may kinalaman sa gulo at pag-iinuman sa kalsada. Ngunit wala ring mabigat na kasong naisampa. Pagsapit ng 2019, nagbago ang estado ni Toto. Ayon sa mga bagong record, lumipat siya sa San Jose del Monte, Bulacan. May kinakasama na siya, may anak at nagtatrabaho na sa maliit na construction supply. Sa paningin ng mga bagong kapitbahay, isa siyang tahimik na lalaki na bihirang lumabas sa gabi. Ito ang 2 pangalang bumuo sa lumang hanay ng mga posibleng sangkot sa nangyari kay Rachel. Dito nagsimulang magigpit ang mga investigador. Hindi na sila umasa sa lantad ng pagtatanong. Sa halip, gumamit sila ng low-profile approach. Sinimula ng background check, pag-verify ng dating tirahan, at pakikipag-ugnayan sa mga barangay na dati at kasalukuyang iniugnay kay Toto. Sinuri rin ang mga dating blotter at impormasyong hindi na isama sa unang investigasyon. Sa bawat pagtugma ng detalye, lalong tumibay ang hinala na ang 3 lalaking ito ay may iisang koneksyon sa krimeng nangyari noong 2018. Habang isinasagawa ang tahimik na pagbubusisi, patuloy ring binabantayan ng pulisya ang posibleng paglitaw ng 2 pag-atake. Sa puntong yon,
malinaw sa kanila na kung may susunod pa, malamang ay may kaugnayan ito sa huling pangalang nasa lumang listahan. Ngunit bago pa man tuluyang matunton si Toto, may dumating na panibagong ulat. Isang insidenteng magaganap sa mismong undas. November 1, 2019, araw ng undas, bandang madaling araw, may natanggap na ulat ang pulisya sa San Jose del Monte, Bulacan, tungkol sa isang lalaking natagpuang wala ng buhay sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang metro lamang mula sa isang bakanteng lote. Sa unang tingin, ipinasa ito bilang posibleng hold-up. Nakahandusay ang biktima, may malubhang pinsala at wala nang ilan sa kanyang personal na gamit. Ngunit nang dumating ang mga investigador at sinuri ang paligid, mabilis nilang napansin ang mga detalyeng hindi tugma sa karaniwang krimen sa lansangan. Sa tabi ng biktima, may papel na iniwang nakatiklop. May sulat kamay na pareho ng naunang dalawang mensahe. Kinilala ang biktima bilang si Toto Ramirez. Sa ikatlong labi, buo na ang hulma ng serye. 3 lalaki, magkakaibang lugar, iisang estilo at iisang mensahe ng paghatol. Sa loob ng wala pang isang buwan, natapos ang listahan ng mga pangalang matagal nang nasa lumang tala ng kaso ni Rachel Arguilas. Dahil sa pangambang maaring may iba pang madamay o may susunod pang target, nagpasya ang pamilya ni Rachel na lumapit na sa mga otoridad. Ilang oras matapos lumabas sa balita ang nangyari kay Toto, kusang nagtungo sa presinto ang kapatid ni Rachel na si Roberto Arguilas. Sa kanyang salaysay, isiniwalat niya na ilang buwan bago matagpuan ang unang bangkay sa Navotas, may lalaking lumapit sa kanya ng palihim. Nakilala niya ito bilang si Eman Aguilar, ang kasintahan ni Rachel na itinuring na patay matapos ang insidente noong 2018. Ayon kay Roberto, malinaw ang layunin ng paglapit ni Eman. Hindi ito humingi ng tulong, hindi rin ito nagtanong. Sa halip nag-iwan ito ng babala na may mga taong sisingilin sa nangyari kay Rachel at ayaw nitong madamay ang pamilya. Hindi agad lumapit si Roberto sa pulisya noon. Alam niya kung gaano kabilis umatras ang mga saksi sa lumang kaso. Alam din niya kung gaano kahina ang proteksyon sa mga pamilyang humaharap sa mga lalaking kilala sa lugar. Pinili niyang manahimik, umaasang walang mas malala pang mangyayari. Ngunit nang sunod-sunod na pangyayari ay malinaw ang koneksyon sa nakaraan. Nagpasya siyang ilahad ang lahat ng nalalaman dahil ayaw rin niyang mapahamak si Eman sa kanyang ginagawang paghiganti. Pagkatapos malantad ang impormasyon, inilunsad ang malawakang manhunt para kay Eman Aguilar. Sinimula ng mga otoridad ang pagbubusisi sa kanyang dating buhay bago ang insidente noong 2018. Binalikan ang mga lumang tirahan, dating pinapasukan, mga kaibigan at kamag-anak. Ilang linggo ang lumipas, may pumasok na tip mula sa isang impormante sa may Pantalan. May nakita raw siyang lalaking kahawig ni Eman na nagtatanong tungkol sa mga biyahe palabas ng Maynila. Ngunit nang puntahan ang lugar, wala na roon ang tinutukoy na lalaki. Walang malinaw na pagkakakilanlan. Walang kuha sa CCTV na sapat para sa facial confirmation. Patuloy ang paghahanap, ngunit habang tumatagal lalo ring nagiging tahimik ang mga lead. Sa panig ng pamilya ni Rachel, may kakaibang uri ng katahimikan ang bumalot. Hindi na maibabalik ang buhay ng dalaga. Hindi na mabubura ang nangyari sa kanya. Ngunit sa nangyari sa 3 lalaki, ay tila nagtapos na rin ang bangungot para sa kanila. Hindi ito naging opisyal na hustisya sa mata ng batas. Walang korte, walang hatol, walang kulungan. Ngunit sa mata ng isang komunidad na matagal ding natutong manahimik sa harap ng karahasan, maraming naniniwalang natapos na ang kwento ng 3 lalaking yun. Sa mga record ng pulisya, nananatiling bukas ang kaso.
Nakatag pa rin si Eman Aguilar bilang person of interest. Patuloy pang nananawagan sa sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung saan siya nagpunta matapos ang undas ng 2019. Ang naiwan na lamang ay isang paalala na lahat ng kasalanan ay may kabayaran. At sa kwentong ito, si Eman ang naningil at naglagay ng hustisya sa kanyang sariling kamay. Mga kakosa, ano ang tingin nyo sa kaso natin ngayong araw? I-comment nyo naman ang inyong saloobin sa kasong ito. Maraming salamat po.